Nakita ni Lovely ang makisig na katawan ni Drake nang ipagpatuloy nito ang ginagawa sa kanyang banyo. Isang cut-off jeans ang suot nito at hubad-baro. Hinding-hindi niya pagsasawa ang pagmasdan ng katawang iyon. Sa hinuha niya ay hinubog ng ehersisyo. She found him sexy, a desirable creature that only a paranoid hadn't the right to admire. Nang sumapit ang 11:30, abala na si Drake sa paghahanda sa lulutuing adobo. Eksaktong 12:00, kumakain na sila ng tanghalian. Bago mag 3:00 ng hapon, tapos na ito sa ginagawa. Sa pagkakataong iyon, siya na mismo nag-utos sa binata na maligo. Gamit nito ang kanyang tuwalya. Nang lumabas ito ng kanyang silid, naka-walking shorts na puti at printed white t-shirts ito. He smelled good and looked so handsome. Nakahanda na yung susuot mo para mamaya? Naupo ito sa tabi niya. Inaasahan ni Mommy ang pagdalo mo. Naikwento ko na kasi sa kanya and she's very eager to see you. Kailangan ko ba talagang dumalo? Pero nakahanda na ang damit na kanyang isusuot. Hindi kaya out of place lang ako roon? Isipin mo naman, puro mga kakilala sa lipunan ang inyong bisita. Sino ba naman ako para ihani sa kanila? Ayan ka na naman, kailangan naman ba kitang pagtalunan niyan? Pumatong ang kamay nito sa kanyang balikat. Basta, para hindi ka ma-out of place, hindi kita iiwan. Sa pagkakataong iyon ay nakaakbay na pala ito sa kanya. Tila wala sa sariling humilig naman siya sa dibdib nito. The natural scent of him filled her nose. She felt secure while leaning against the broadness of his chest. Siguruhin mo lang na hindi mo ako ma-out of place, sabi niya. Dahil pag nagkataod, malilintikan ka sa akin. She yawned and purposely closed her eyes. Is it okay if I take a nap for a while? She murmured without opening her eyes, but she was already drifting off to sleep. Go ahead. He pulled her closer, almost cradling her slender frame. I'll be your hero and willing to protect you from harm. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang buhok. Lagpas ng 5:00 nang magising si Lovely. Ang unang naramdaman niya ay ang motipunong braso ni Drake na nasa kanyang baywang. Hipokrita siya kung itatanggi niyang hindi niya nagustuhan yon. Bigla siyang napatayo nang makita ang oras sa malaking orasan. Malapit nang mag 5:30. O bakit? Tanong ni Drake sa kanya. Bakit hindi mo ako ginising? My God, malilate tayo sa party ng mami mo. Ayokong isipin niya nagpapa-importante ako kaya nalate tayo. Ang sarap kasi ng tulog mo. Nakangiting sabi nito. Don't worry. The party won't start before 7. Naisuggest ko lang na aalis tayo ng 5:30 para makapag-usap kayo ni Mommy bago dumating ang mga bisita. Magbibihis na ba ako? Oo, para makaalis na tayo. Ganyan ka na lang pupunta sa inyo? No, nasa kotse ang susuot ko. Siguradong may mga bisita na pagdating na sa bahay. Nakakaya namang makita nilang ganito ang suot ko. Naligo muna siya. Tumagal lamang iyon ng 5 minuto. Ang isinuot niya ay ang cocktail dress na binili niya kahapon para sa kaarawan ni Dolores Lorenzo. Peach iyon na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Modesty aside, bagay na bagay iyon sa kanya. Tapos na siyang magbihis nang kumatok naman si Drake. Hindi kaagad ito nakaimik nang makita siya. Matagal na minasdan siya nito. Nabanaag niya sa mga mata nito ang paghanga. What a stunning woman I'd found here. Salamat, pero kung ako sa'yo, mas mabuti pang magbihis ka na para makaalis na tayo. Nakalabing tura niya. It's nearly 6 o'clock. Iniwan na niya ito. Bumaba siya at hinanap ang katulong upang pagbilinan. Siya naman pagbaba ni Drake. Gwapong-gwapo itong tingnan sa suot na slack at long sleeve polo. Just the sight of this man would break the heart of every woman. Now, look who's stunning. We better get going, sabi nito na napangiti ng tinura niya. Siguradong makapaghahanda na ng leeg si Mommy sa kahihintay sa inyo. Proud na proud ako na ako ang escort mo. Bola,
At least hindi bilog. Kapwa natatawang tinungo nila ang pintuan. Ang kotse nito ang kanilang gagamitin. Iyon ang unang pagkakataon na makakasakay siya sa kotse nito. Marami ng panauhin sa mansyon ng mga Lorenzo nang dumating sila. Para namang ayaw bumaba ni Lovely mula sa kotse nang makita ang magagarang sasakyan at mga pangunahing puro designer's clothes na mga suot, lalong-lalo na ang kababaihan. Uuwi na lang ako, Drake. Kagatan labing pahayag niya. Pakiramdam niya ay manliliit siya kapag nakahalubilo siya sa bisitang naroroon. Akala ko ba'y proud ka sa iyong sarili at napatunayan mong kaya mong agos ng buhay? But why do I have this feeling na ikinakahiya mo iyong sarili? Hindi ko ikinakahiya ang aking sarili, Drake. Can't you see? Wala akong karapatang makipagbunggo ang siko sa inyong mga mayayaman. Dahil mahirap ka? Oo, dati yun. Pero hindi ka na mahirap ngayon. Napatunayan mo na iyon. Nakatira ka na sa isang class na subdivision. Pag-aari mo ang bahay na yung tinitirhan. Dugo at pawis mo yung pinuhunan para mabili yon. Hindi na siya umimik. Talagang huli na para umatras pa. Wala siyang magagawa kundi ang makipagplastikan sa mga naroon. Kaya nang alalayan siya ni Drake na bumaba, tinatagan na lamang niya ang sarili. Malawak ang bakuran at ang hardin. Nakakalula ang laki ng bahay ng mga Lorenzo. Ang lalong nagpakaba sa kanyang dibdib ay nang matuon ang atensyon ng mga naroon sa pagdating nila ni Drake. Hindi naman nalingid sa binata ang nararamdaman niya. Pinisil nito ang kanyang palad na sa wari ay pinapakalmang damdamin niya. Pakiramdam niya ay nanliliit siya. Sa kabila ng hindi mapapasubalian ng mga mata ng mga lalaking naroon ay mababanag ang paghanga para sa kanya. At ang mga babae naman ay inggit na nakarehistro sa mga mukha. Ikaw ang pinakamagandang babaeng narito ngayon. Anas ni Drake na lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa palad niya. Hindi siya kumbinsido. Pero gayon man, pinisil din niya ang palad nito. Sa living room sila dumiretso, kung saan naroon ang mga hipag nito na sina Barbie at si Bella na halatang malapit na sa kabuwanan ang ipinagdadalang tao. Ang magaganda kong hipag, si Barbie at si Bella. Kaibigan ko, si Lovely Amorsolo. Pagpapakilala ni Drake sa kanya sa dalawang babae. Nakipagbeso-beso sa kanya ang dalawa. Wala siyang itulak kabigid sa dalawang babae pagdating sa personalidad. Parehong maganda at down to earth ang mga ito. Your name is very familiar. Ani Bella na saglit na nag-isip. Oh, yeah. May nabasa ako sa dyaryo tungkol sa'yo. Ikaw ang bagong manager ng Sweet Zone, hindi ba? Talaga? Marunong ka talagang pumili, Drake. Sabi ni Barbie na nalapad ang ngiti, binalingan ang bayaw. Wala siyang maapuhap na isasagot. Si Drake ay ngingiti-ngiti lamang. Halatang lahat ng naroon ay iniisip na may relasyon sila ng binata. Hindi nila maiiwasan iyon dahil magkasama silang dumating. Nasaan na pala ang asawa niyo? Tanong ni Drake sa mga hipag. At ang cute kong pamangkin, Barbie. Pinapatulog ni Dave sa itaas sa gilid. Sa paligid lang si Diego, tugon naman ni Bella. Si Mami. Hindi pa bumababae. Si Barbie ang tumugon. Si Daddy naman ay umakyat lang saglit sa kanilang kwarto. May kukunin lang yata. At ang tatlo ko pang mga kapatid. Si Dowell pa lang nakikita namin. Sambit ni Bella. Mag-circulate ka muna, Drake. Kami na ang bahala kay Lovely. Suwestyon nito. Kanina ka pang hinahanap ng mga kaibigan mong babae. Napansin niyang makalugan ang tinging ipinukol nito sa bayaw. Napakunot noon naman siya. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Drake na iwan sa kanyang dalawang hipag nito. Sige na, Drake, baka mamaya sugurin ako ng mga kaibigan mong yon. Pagtataboy niya rito, pero labag iyon sa kalooban niya. Halatang mabigat ang mga hakbang na iniwan sila roon ng binata. Mabait na tao yung si Drake. Bigla siyang napatingin sa nagsalitang si Barbie. Pero pare-pareho naman silang mababait na magkakapatid eh. Pero si Drake ang pinaka-nakakasundo ko. Lagi siyang pumapasyal sa bahay, lalo na magsilang ako.
Mahal na mahal niya ang kanyang pamangking si Miko Andrew. Miko Andrew? Legacy na ng pamilya yon, sabi ni Bella. Kapag lalaki ang isang Lorenzo, dapat may karugdong na Andrew, ang pangalan nila. Isang pagpapasalamat yon sa hari ng mga Lorenzo. So, kamusta na kayo ng bayaw ko? Usisa ni Barbie sa kanya. Okay lang naman kami, nagkakasundo. Wedding bells finally? Sabad ni Bella. Natilihan siya. Wedding bells? Napangiti si Barbie. Doon naman ang tungo nyo eh. Alam mo, bagay kayo. Sigurado namang hindi ka dadalhin dito ni Drake kung hindi siya sigurado sa'yo. Kapag ang isang Lorenzo ay nagdala ng babae rito sa kanilang bahay at ipapakilala sa kanyang mga magulang, ang babaeng yun na ang papakasalan nung nagdaang binata. Dagdag na paliwanag ni Bella. Excuse me, pero wala kaming relasyon ni Drake. Magkaibigan lang kami. Paliwanag niya tungkol sa kanila ng binata. Nagkatinginan na maghipag. Tila parehong ayaw maniwala ng mga ito sa sinabi niya. Hindi ba siya nanliligaw sa'yo? Nakakunot ang noong tanong ni Bella. Paano nangyaring niyaya ka rito ni Drake gayong wala naman pala kayong relasyon? Mahirap paniwalaan ito, umiiling na sabi ni Barbie. Pero kung hindi siya nanliligaw sa'yo, siguradong sa kasalan din ang kababagsakan ng pagkakaibigan nyo. Biglang gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Iyon ang nangyari sa amin ni Dave. Hindi niya ako niligawan pero pinakilala na niya ako sa kanyang mga magulang. Hindi malaman ni Lovely ang gagawin niya. Pero dapat ba siya mapapakto sa mga tinuran ng mga dalawa? Minsan ay nangarap siyang makasiluman lang ng isang binatang Lorenzo. Pero ngayong alam na niya kung nasan siya dapat lumugar, ayaw na niyang maging bahagi ng mga Lorenzo. Malayo na ang kanilang agwat, milya-milya. Isa ako sa mga naging follower ninyo ni Dave noon. Kahit maghipag na tayo, hindi ko pa rin batid na tungkol sa romansang nalingid sa publiko. Huwag mo nang alamin, Bella. Amin na lang yun ni Dave. Nakangiting sabi ni Barbie. Nangingislap ang mga mata nito kapag binabanggit ang pangalan ng asawa. Ang love story nga nyo ni Diego ay sikreto rin. Sariling na lang natin ng mga yon. Si Lovely ang dapat nating gisahin. Natatawang question ni Bella. Sa tingin ko naman walang magiging problema si Drake sa oras na ligawan niya si Lovely. Napansin ko rin yon, ani Barbie. Ang alin? Naguguluhang tanong niya sa dalawa. You're talking in riddles. Pwede bang sabihin niyo sa akin yon? Talagang nagtataka siya kung ano ang tinutumbok ng mga ito. Na may pagtingin ka kay Drake? Nag-second emotion si Bella sa sinabi ni Barbara. Halatang labag sa loob mo ang pagtataboy sa kanya kanina eh. Idinilay mo naman yon na mga ilang libong beses ay hindi na may tatangging lihim na nanais mo ang mabatid mong kanina pang hinahanap ang kaibigan mo ng mga babaeng humahabol sa kanya. Talagang dinianan pa nila ang salitang kaibigan. Nagsiselos ka, ani Barbie na tila lalong nananalakab. But frankly speaking, I like you for Drake. Kaya ngayon pa lang, i-welcome ka na namin ni Bella. Ang problema lang, kung ano ang suwestyon na susunugin ninyong dalawa para mabuo ang inyong kwento. Noong dumating sina Dave at Diego, kaagad na to ng atensyon ng mga ito sa kanya. Good evening, bati ni Dave sa kanya at itinabi ang asawa. I'm Dave. And I'm Diego. Nakipagkamay ang mga ito sa kanya. Napipi naman siya. Ngayon ay kaharap na niya mga nakakatandang kapatid ni Drake. Tulad ng kanyang kaibigan, talagang dashing ang mga ito. Wala siyang itulak kabigin pagdating sa panlabas na anyo ng mga ito. Si Barbie ang nagpakilala sa kanya sa dalawang lalaki. Pinopormahan ni Drake si Lovely Amorsolo. Manager siya ng Sweet Zone. Siguro naman ay alam niyo ang mga foreign company niyon. Really? Sambit ni Dave na pumalatak. Magaling siyang pumili. Nice meeting you, Lovely. By the way, okay lang ba sa'yo yung mag-first name basis na lang tayo? Sooner or later ay magiging miyembro ka na rin ng pamilya. Dugtong ni Diego. Kilala ko ang dating manager ng Sweet Zone, si Mr. Ananias,
Sa Banco de Lorenzo siya nagtatrabaho. Wow, a single lady in a big company? Pwede bang malaman kung paano nakapagtampo ang lagpas ninyo ni Drake? Kaya pala hindi na siya ngayon umuwi ng maaga dahil may binabantayan na. Batid niya na nag-blush siya. Oh God, she was going to faint. Talagang naniniwala mga ito na may relasyon sila ni Drake. Dapat ay ma-flatter siya. Pero pakiramdam niya ay ginigisa siya ng mga kaharap. Idinidin kay Drake. Wala pa raw silang relasyon ng kapatid nyo, ani Bella na binalingan ng dalawang lalaki. Pero sa ngayon magkaibigan sila. Hindi pa talaga naliligaw si Drake. Kumukuha pa yata ng tiyempo ng perfect timing. Dinala niya rito si Lovely. Ibig sabihin nun, siya na ang babaeng papakasalan ni Drake. Iyon ang patakaran dito sa bahay. Ang babaeng dadalhin dito ng sino man sa mga kapatid kong binata at ipapakilala sa parents namin ay nangangahulugang siya ng nais nitong makasama habang buhay. Sinabi na namin yan kay Lovely. Isa lang masasabi ko, sabi ni Diego. Bagay kayo. Perfect match. Pero bakit mahiyain ka yata, Lovely? Hindi ka magiging manager ng Sweet Zone kung mahiyain ka. O baka naman na-surprise ka lang sa iyong mga nalalaman. Parang gano'n na nga, naisagot niya sa mahinang boses. Paano nga ba kayo nagkakilala ni Drake? Muling usisa ni Dave. Bumili ako ng house and lot sa Lorenzo's estate. Ayun, tapos hindi ka na niya pinakawalan pa. Magkaibigan lang kami, giit niya. Naku, siguradong kasalan na naman bago matapos ang taong ito. Ngayon pa lang, welcome to the family, Lovely. Pero ingat ka kay Drake, hindi playboy yan. Pero may pagka-weirdo, sabi ni Diego. Taong bahay yun, mas gusto pang nagkukulong sa silid niya kaysa makipagsosyalan. At least nagsasabi ng totoo si Drake sa homebody ito. Pero totoo nga bang may gusto ito sa kanya? Malalaman din niya yon. Magiging Mrs. Drake Lorenzo siya? She didn't think so. Sa wakas, nakaharap din ni Lovely si Mrs. Dolores Lorenzo. Even at her age, she still looked beautiful. Hindi matatawaran ng tunay na kagandahan nito nung bata pa. Isang maganda at mabait na babae ito na dati sa mga magazines lang niya nababasa bilang reyna ng Lorenzo's Empire. Ngayon ay nakakadaupang palad na niya. Nasaan na ba si Drake? Dapat ay siya nagpapakilala kay Lovely sa akin at hindi kayo. Nakangiting sabi nito na hindi tinago ang paghanga sa kanya. Drake's been talking about you, Iha, and I'm really glad you came. Ayaw hong pumayag ni Drake na hindi ako dumalo sa inyong kaarawan, Mrs. Lorenzo. Nakangiting tugon niya. Ngayon ay kaharap na niya ang matriarch at lalo na siyang nakaramdam ng panliliit. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan ha, Iha. Sila na muna ang bahala sa'yo habang hindi pa bumabalik si Drake. Ang apat na tinutukoy ng matandang babae bago ito tumalikod. Pagkalipas lang ng ilang minuto, nakita niyang papalapit na si Drake sa kanila. Nakangiting naupo ito sa tabi niya at binalingan ng mga kapatid nito. Siguro naman ay nakilala na ninyo si Lovely, pero masama ang kutob ko na sinisiraan niyo ako sa kanya. Diyan ka nagkakamali, ani Dave. Kung ako sa'yo, kumain na kayo. Sa tingin ko'y nagugutom na si Lovely. Sige na, susunod na kami. Binalingan siya ng binata. Halika sa komedor. Yayain nito sa kanya. Inalalayan siya nitong tumayo. Mauna na muna kami. Sumunod na lang kayo sa amin. Hindi naman sila nagtagal sa komedor. Inutusan lamang ni Drake ang katulong na dalhan sila ng pagkain sa swimming pool. Doon nila natagpuan si Dowell kasama ang apat nitong mga kaibigan na pawang mga modelo. Siya ba yung sinasabi mong big brother? Sinalubong sila ng binatang modelo. Lovely Amorsolo, right? Tumango si Drake. Ang galing ko talaga manghula. Nice meeting you, Lovely. Nagtatanong ang mga mata na napatingin siya kay Drake. Naikwento kasi kita sa kanya. Nakangiting paliwanag nito. Kumain na ba kayo? Hahatiran kami rito ni Ana ng pagkain. Inukupan nila ang katabing mesa.
Malapit sa mesang kinaroroonan ni na Dowell. Balikan mo na yung mga kaibigan. Join us later. Excuse me lovely, lalasingin ko lang mga yan at pauwiin. Nakangiting sabi nito at bumalik sa kinaroroonan ng mga kasamang modelo. Gusto niyang usisain si Drake tungkol sa sinabi sa kanya ng mga hipag at kapatid nito. Pero sa tingin niya ay hindi yun ang tamang oras at panahon. Nang dumating ang kanilang pagkain, may kasama yun na bote ng champagne. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.